balitang napapanahon. Balitang may solusyon at may aksyon. Kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Ito ang Irigasyon Ngayon! Narito na ang mga naglalakihang balitang NIA. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Convergence Meeting para sa masagana Rice Industry Development Program. NIA at iba't ibang national government agencies nagpahayag ng suporta. Higit 1 bilyong piso na Kalapangan Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Cagayan, sisimulan na. 3 proyektong pang-irigasyon sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP inapruban na ng NIA Board. NIA at Korea Rural Community Corporation nilagdaan ang Memorandum of Understanding on Food Security, Disaster Prevention and Climate Change Response. Ika-60th founding anniversary ng National Irrigation Administration naging makulay, masaya at makabuluhan. Administrator Engineer Eddie G. Guillen, binigyang diin ang bayanihan ng ahensya. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Convergence Meeting para sa masagana Rice Industry Development Program. NIA at iba't ibang national government agencies nagpahayag ng suporta. Narito ang buong ulat mula kay Camille Ballesteros. Matagumpay na idinaos ang Convergence Meeting para sa masagana Rice Industry Development Program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NIA Convention Hall, NIA Central Office noong ika-31 ng Mayo taong kasalukuyan. Kasama ang mga national government agencies tulad ng DPWH, DENR, Land Bank of the Philippines, NFA, TESDA, iba't ibang attached agencies at bureaus ng Department of Agriculture, irrigators associations, mga miyembro ng House of Representatives at pribadong sektor, tinalakay ang masagana Rice Industry Development Program ng DA na naglalayo na maitaas ang level ng produksyon ng bigas at mapagtibay pa ang value chain mula sa mga magsasaka hanggang sa mga mamimili. Sa naganap na pagpupulong, target ng nasabing programa na maabot ang 97.5% rice sufficiency sa bansa ng 2028. Inihayag naman ni NIA Acting Administrator Engineer Eddie G. Guillen ang kanyang suporta sa mga programa ng DA at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa food sufficiency at food security sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na serbisyong patubig sa buong bansa. Nilagdaan naman dito ang mga Memoranda of Understanding sa pagitan ng Department of Agriculture at mga ahensya nito, NIA at DPWH, kasama ang pribadong sektor tulad ng Nature Tech Innovation Group at Go Negosyo. Cooperation, Collaboration and Convergence. Iyan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura sa bansa. Ang lahat ng convergence initiatives na ito ay tungo sa epektibong pagpapatupad ng masagana Rice Industry Development Program para sa rice sufficiency at food security ng ating bansa. Camille Ballesteros para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. Higit 1 bilyong piso na Kalapangan Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Cagayan, sisimulan na. Alamin ang buong balita mula kay Paula May Perenya. Isang pangarap na naisakatuparan ang makasaysayang groundbreaking ceremony ng Kalapangan Small Reservoir Irrigation Project noong Hunyo 9 taong kasalukuyan sa Barangay Abariongan, Uneg, Santo Niño, Cagayan. Ang proyektong ito na nagkakahalagang 1.7 billion pesos ay may layuning mapatubigan ang 1,715 hektarya ng lupa na paniguradong makatutulong sa higit kumulang 887 magsasaka ng dalawang munisipalidad ng Lasam at Santo Niño, Cagayan. Sa pagdalo ni NIA Acting Administrator Engineer Eddie G. Guillen, ibinahagi niya na ang tagumpay ng proyektong ito ay para suportahan ang 8 socio-economic agenda ni President Ferdinand R. Marcos Jr., particular na ang seguridad sa pagkain. Hinikayat din niya ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na magkaisa at magtulungan upang makapaghatid ng mas marami pang oportunidad sa mga residente doon. Ang matagumpay na gawain ito ay pinamunuan ni NIA Region 2 Manager Engineering Mundo B. Apil
Santo Niño Mayor Attorney Vicente G. Pagurayan, Lasam Mayor Dante Dexter A. Agatep, Congresswoman Bibi Aline Vargas Alfonso, Reverend Fernando B. Caurel at dinaluhan naman ng iba't ibang sangay ng gobyerno gaya ng National Confederation of Irrigators Associations, Department of Public Works and Highways, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, ASC Construction and Concrete Products, Local Government Unit, Barangay Officials at Philippine Information Agency. Ang kaligtasan naman ng mga dumalo ay siniguro ng ating mga kapulisan at kasundaluhan sapagkat ang naturang lugar ay minsan ng kinilalang pinananahanan ng mga terorista. Pinatunayang muli ang kalidad ng serbisyo at puso ng ahensya para sa mga magsasaka na itinuturing na bayani ng bansa. Paolo Pereña para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyon NIA para sa Bayan. 3 proyektong pang-irigasyon sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP inaprubahan na ng NIA Board. Alamin ang buong detalye kay Kate Dagawin. Sa pangunguna ni NIA Acting Administrator Engineer Eddie G. Guillen, dinaluhanin na NIA OIC Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector, Engineer Josephine B. Salazar at 31 iba pang mga miyembro ng ad hoc committee ng NIA Public-Private Partnership Project Team ang isinagawang 4 na araw na PPP Concept Note Development Workshop noong ika-25 hanggang ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan sa NIA Pantabangan Lake Resort Hotel, Nueva Ecija. Layunin ng naturang aktibidad na magabayan ang NIA sa paghahanda ng mga potensyal na PPP projects at bumuo ng PPP Concept Note o PCN na isa sa mga mahalagang dokumentong kinakailangan para sa preparasyon ng proyekto. Kasama rin sa tinalakay sa workshop ang nilalaman ng Philippine PPP Program kabilang ang mga konsepto, proseso at legal framework nito at maging ang Project Development and Monitoring Facility o PDMF. Ang PPP ay isang kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor na kung saan ang pribadong sektor ang siyang magpopondo sa mga proyekto ng pamahalaan kabilang na ang mga proyektong infrastruktura at teknolohiya na naglalayong mas mapabilis ang pagbibigay serbisyo para sa mga tao. Matatandaan na nito lamang nakaraang Hunyo ay inaproba ng NIA Board of Directors ang pagpapalawig at implementasyon ng 3 prioridad na proyekto ng ahensya sa ilalim ng PPP. Ito ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project Phase 2, Tumawini River Multipurpose Project at ang Upper Banawag Irrigation Project. Mayroong humigit kumulang na 22,000 ektarya ng bukirin ang maaaring mapatubigan at maserbisyuhan ng 3 nabanggit na proyekto ng ahensya. Matapos ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng NIA at ng Public-Private Partnership Center, ang mga proyektong ito ang napili ng binuong Joint Technical Groups makaraan ng masusing pagsusuri sa inisyal na 12 potensyal na irrigation projects para sa implementasyon ng PPP. Kate Dagawin para sa Balitang Irigasyon Ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. NIA at Korea Rural Community Corporation nilagdaan ang Memorandum of Understanding on Food Security, Disaster Prevention and Climate Change Response. Narito ang buong ulat mula kay Sol Magtoto. Nilagdaan ni NIA Acting Administrator Engineer Eddie G. Guillen at Korea Rural Community Corporation Chief Executive Officer Lee Byung-ho ang Memorandum of Understanding on Food Security, Disaster Prevention at Climate Change Response noong 16 ng Hunyo taong kasalukuyan sa NIA Central Office. Ang MOU signing ay naglalayong mapagtibay ang kooperasyon sa pagitan ng NIA at KRC upang masapaunlad pa ang sektor ng irigasyon sa bansa. Layunin din itong masapaganda pa ang implementasyon ng mga proyektong may kaugnayan sa water resource development at improvement ng irrigation facilities. Ang mga inisyatibong ito ay sasagawa sa pakikipagtulungan sa Multilateral Development Bank at sa pamamagitan ng financial grant at loans mula sa Korean government. Kabilang sa areas of cooperation sa pagitan ng contracting parties ay ang sharing of experiences, adoption of modern technology, exchange visits at training programs. Kasama din sa probisyon ng MOU ang paglikha ng Joint Steering Committee na binubuo ng tig-isang co-chairperson mula sa NIA at KRC. Gayon din ang pagtatalaga ng 4 na mga miyembro at isang kalihim mula sa 2 panig.
Ang naturang komite ang mga ngasiwa sa monitoring ng magiging cooperation projects ng ahensya. Mula sa NIA, ang MOU signing ay nasaksihan ni NIA Senior Deputy Administrator Engineer Robert C. Sugitan at Deputy Administrator for Administrative and Finance Sector Ralph Lauren A. Du. Sa panig naman ng KRC, ang MOU signing ay nasaksihan ni Global Agriculture Policy Institute Chairman Lee Sang-moo, General Director Kim Dong-in, Project Manager for JRMP2 Wang In-curl at Deputy Directors Lee Shok-chan at Choi Dong-hun. Sol Magtoto para sa Balitang Irigasyon ngayon, Aksyong NIA para sa Bayan. Ika-60th founding anniversary ng National Irrigation Administration naging makulay, masaya at makabuluhan. Administrator Engineer Eddie G. Guillen binigyang diin ang bayanihan ng ahensya. Alamin ang buong balita mula kay Chantel Nolasco. Ipinagdiwang ng mga kawani ng National Irrigation Administration ang 60th founding anniversary ng ahensya nitong June 19 to 23, 2023 sa NIA Central Office. Formal sinimulan ang week-long celebrations pamamagitan ng Parade of Colors at torchlighting na dinalohan ng mga empleyado ng NIA Central Office at mga kinatawan mula sa Regional at Project Management Office sa buong bansa. Kabilang sa mga highlight ng Day 1 ang opening of Regional Tiangge Booths na kung saan ibinida ang mga produkto ng Irrigators Associations, gayon din ang opening of the sports competition at NIA milestone exhibit sa NIA Convention Hall. Bumisita rito si Senator Cynthia A. Villar, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ang nasabing exhibit ay nagsasalaysay ng mga major accomplishment ng NIA sa loob ng 6 na dekada. Noong Day 2, ginanap ang anniversary mass sa NIA Matikas Hall sa pangunan ni Brendo Father Jerry Orpos. Sa Day 3 naman, isinagawa ang Cultural Dance Competition na dinaluhan ni Senator Amy R. Marcos na Senate Committee on Cooperatives bilang Guest of Honors and Speaker. Isinagawa ang culminating program noong Day 4 sa NIA Open Grounds. Doon ay binigyang parangalang praise winners, outstanding irrigators associations, retirees at soon-to-retire NIA employees at winners ng anniversary competitions tulad ng short filmmaking, NIA hymn composition at national photography competition. Guided by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s call for unity among Filipinos, I am confident that NIA will be able to intensify the magnitude of its achievements in the years to come by strengthening the spirit of bayanihan. You know, wag na yung convergence natin, eto na yung bayanihan. Yung convergence natin with different government agencies, tatawagin nating bayanihan ito. Ito po yung panawagan ng ating Pangulo mula po nung nangampanya siya na unity para po sa ating lahat. Magkaisa po tayo. Ang NIA Anniversary Celebration ay isang tanda ng dedikasyon ng NIA upang maghatid ng maasahang serbisyong patubig para sa ating magsasaka sa loob ng 6 na dekada na patuloy pang mag-alab hanggang sa susunod na henerasyon. Chantel Nolasco para sa Balitang Irigasyon ngayon, Aksyon NIA para sa Bayan.